Sakay sa C-130, dinala na ang lahat ng foreign nationals na nahuli sa pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng Pogo Hub sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kasalukuyang nasa kustodiya sila ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ide-detain para humarap sa deportation proceedings. Those that are charged have to face the cases filed against them before they can be deported. Yeah. That's the rule. Those charged should remain in the country to face the charges against them. They will be given their day in court, the opportunity to answer the charges against them. Sa 169 foreign nationals na nahuli, 16 rito ay mahaharap sa paglabag sa qualified trafficking in persons. Kinabibilangan ito ng 13 Chinese nationals, 2 Indonesian national, at 1 Myanmar national. Habang ang iba pang nahuli ay paglabag patungkol sa undocumented and working without visa. And they were charged, all of them were charged in violation of the immigration law for being undocumented and working without without the proper visa and permits. Kasama rin sa mga nahuli na parehong lumabag din sa qualified trafficking in persons ay isang Pilipino dahil sa kanilang sabuatan sa loob ng hotel sa Lapu-Lapu City. Ang pagkakahuli sa mga ito ay nag-ugat sa isang operasyon lang sana para i-rescue ang ilang Indonesians na iniulat na nakadetain ng iligal sa isang hotel sa Barangay Agus, Lapu-Lapu City, Cebu. At ito ang naging daan para matuklasan ang iligal na operasyon ng Pogo Hub sa loob ng naturang hotel. Pinaniniwalaang ang mga ito ay kabilang sa mga Pogo sa Pampanga at Tarlac na nagkanya-kanyang alis. At isa ang Lapu-Lapu City sa kanilang pinuntahan dahil malapit lang ito sa airport. Samantala mayroong nakuha ang mga otoridad na 8 milyong piso, 51 passports ng mga rescued victim ng human trafficking at IDs. Ang naturang 8 milyong piso na nasa isang box ay tinangka umanong ilabas ng isang nagtatrabaho sa hotel na ipinag-utos umano ng ilan sa nationals na kabilang sa qualified trafficking in persons. Siya ay mahaharap sa criminal charges. Inaasahang magagamit itong ebidensya laban sa inihaing reklamo sa mga foreign national na sangkot sa operasyon ng Pogo. His possession of those passports are possible grounds. No? There's a probable cause which placed him as subject for accessories to qualified human trafficking. It reveals this box, which upon inspection it contains bundles of 1,000 peso bills. This was inventoried in the presence of our PAOK, the Bureau of Immigration, and it turns out the total amount is 8 million. This is considered as proceeds of the crime, and we will be awaiting the disposition of the custody of this money. Either this will be subjected to search warrant or an asset preservation to be issued by the Honorable Executive Secretary Besamin. Matapos ang pagkakahuli ng naturang Pogo Hub sa Lapu-Lapu City, tuloy-tuloy na ang gagawing monitoring at koordinasyon ng mga otoridad para matiyak na wala ng operasyon ng Pogo na makakapasok hindi lamang sa Cebu, kundi sa buong Central Visayas. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon.